Ano ang mangyayari kung sa isang gabi, mula sa isang mahirap na mag-aaral na nag-aalaga ng baboy, naging isang binata na nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar na ari-arian? Nagsimula ang kwento sa kumpanya ng pamilya Kim na nagpadala ng mga tao upang bawiin ang lupa. Nagkataon na ang lupa na kailangang i-renovate ay pag-aari ng pamilya ni Ethan, isang lalaking taga-probinsya. Walang pakialam ang mga multi-level marketer sa sigaw ng mga tao. Sinira nila ang lahat. Nang makita ang eksenang ito, umiti lang si Kim Kyu. Pagkatapos maspray ng pintura, galit na tumakbo si Ethan. Ngunit natalo siya ng babaeng bodyguard sa isang iglap. Gusto pa sanang turuan ng babaeng bodyguard ng leksyon si Ethan. Ngunit sinenyasan siya ni Kim Kyu na huminto. Pagkatapos ay umalis ang dalawa sakay ng kotse. Hindi siya sumuko. Si Ethan at ang kanyang mga tauhan ay nagplano na harangin ang daan. Habang ang mamahaling kotse ay mabilis na tumatakbo sa kalsada, biglang may isang binata na tumalon at nagkunwaring nasagasaan. Nang makita ito ni Kim Kyu, sinabihan niya ang bodyguard na tingnan. Sa sandaling iyon, isa pang tao ang lumitaw at inilagay sa alanganin ang babaeng bodyguard. Sinamantala ni Ethan ang pagkakataon at pumasok sa kotse. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Ethan na hindi siya aalis saan man. Iyon ang lupain na iniwan ng kanyang mga ninuno. Nang hindi tumugon si Kim Kyu, lumingon si Ethan at nagulat na magkamukha sila ni Kim Kyu. Nagtitigan ang dalawa sa pagkabigla, hindi alam na may paparating na container truck. Ang malakas na banggaan ay nagpatumba sa kanilang dalawa. Nang sila ay nagising, napansin ni Ethan na kakaiba ang pagkakaayos ng mga bagay sa paligid niya. Ang libu-libong metro kwadradong silid ay ibang-iba sa kanyang kasing liit ng butas ng ilong na bahay. At sino ang magandang babae sa harapan niya? Akala ng kabilang panig na nagkukunwari ang binata at agad siyang sinampal. Habang nag-iisip si Ethan tungkol sa kanyang buhay, isang grupo ng mga tao ang pumasok at tinawag siyang ibinata. Dito, may isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Ethan. Baka kinidnap siya. Hindi, hinihintay pa siya ng mga baboy sa bahay. Walang oras mag-isip si Ethan at agad siyang tumayo at tumakbo. Sa pagdaan sa mahabang pasilyo, sa wakas ay narating niya ang pangunahing pinto. Ngunit laking gulat niya nang ito ay nakakandado. Lumingon siya at nakita ang mga katulong na yumuyuko sa kanya. Dumating din ang babaeng bodyguard. Hindi napigilan ni Ethan na tanungin ang kinaroroonan ni Kim Kyu na ikinagulat ng babaeng bodyguard. Malinaw na sinabi ng doktor na walang dapat ipag-alala sa aksidente. Ngunit ngayon ay kakaiba ang kilos ng binata. Dito, napagtanto ni Ethan na pinalitan pala siya. Sa katunayan, sa ospital bago nito, hindi inisip ng pamilya ng Kim Kyu kung sino ang tama o mali at gusto nilang ilipat si Kim Kyu sa isang mas magandang ospital. Ngunit hindi nila alam na si Ethan pala ang kinuha nila. Nang igiit ni Ethan na umalis, lumitaw ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Kim Ho. Akmang sasabihin ni Ethan ang katotohanan nang isiniksik ng kapatid niya sa kanyang kamay ang isang dokumento na kailangan niyang pirmahan. Nang buksan niya ito, bumuwad kay Ethan ang linyang New Sea Area Development Project. Ito mismo ang lupa na gusto niyang ipaglaban hanggang kamatayan. Bakit hindi niya samantalahin ito para kanselahin ang plano ng pagkuha ng lupa? Agad-agad, binawi niya ang lahat ng sinabi niya kanina. Nagkunwari si Ethan na hawak ang kanyang ulo at sumisigaw sa sakit. Pagkatapos umalis ng lahat, pinayagan ni Ethan ang sarili na magpakasasa. Sa katunayan, alam talaga ng mayayaman kung paano mag-enjoy. Ang ubas ay kailangang ibigay sa kanyang bibig at may ilang magagandang babae sa paligid. Samantala, ang totoong binata, matapos ang ilang oras na pagkalito, ay sa wakas ay nagising. Gayunpaman, hindi niya maalala kung sino siya. Samantala, si Ethan masaya na naglalaro nang lumapit ang babaeng sumampal sa kanya kanina. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malinaw na pagkasuklam. Siya pala si Miss May. Mayroon silang kasunduan sa kasal at magsasama sila sa isang bahay sa loob ng 3 buwan. Ngunit si Kim Kyu ay kilalang playboy at madalas na nakikipag-ugnayan sa ibang mga babae sa labas at kahit nahayagang inaasar siya. Ito ang dahilan kung bakit sinampal siya ni Miile. Bago pa man makapag-isip si Ethan, mabilis na naglatag si Miile ng 3 tuntunin para sa kanilang paparating na kasal. Bawal siyang makisali sa anumang ibang babae at kailangan niyang manatiling malinis. Tumango si Ethan bilang pagsang-ayon, iniisip na madali lang ito. Ngunit sa sumunod na sandali, lumitaw ang babaeng bodyguard na may 2 pantalong may bulaklak sa kamay. Ito ang nagpamali sa pag-intindi ni Miile at binigyan niya si Ethan ng isang malakas na sipa. Nang gabing iyon, si Ethan ay nalulunod sa pantasya ng pagbabago ng buhay nang biglang lumitaw ang babaeng bodyguard na nakasuot ng sexy. Nang magising siya, nakita niyang nakatali ang kanyang mga kamay sa likod. Ang lahat pala ay pantasya lamang niya. Mula sa labas, may isang lalaking nakasuot ng maskarang tigre na sumugod. Bago pa man maunawaan ni Ethan kung ano ang nangyayari, pinagkaway-kaway niya ang kanyang kutsilyo. Buti na lang at mabilis ang babaeng bodyguard at nakipagtulungan silang dalawa para maitaboy ang tuso na lalaki. Nang hindi makalaban, tumakbo ang lalaking nakamaskara upang magsumbong kay Kim Ho. Lumalabas na sa kabila ng pagiging mabait niya sa labas, lihim pala niyang gustong agawin ang posisyon ni Kim Kyu, ang tangkang pagpatay kanina. Ang hindi makatulog si Ethan, kaya nagpasya siyang tumakas mula sa nakakatakot na lugar na ito. Gayunpaman, ang pag-alis ng walang dala ay hindi angkop. Kumuha rin si Ethan ng ginto at mga hiyas sa mesa bilang kabayaran
at tumakas. Sa kasamaang palad, mabilis na kinandado ng babaeng bodyguard ang pangunahing pinto, hinaharangan ang kanyang daan palabas. Samantala, sa kumpanya ng Kim, mayroong isang pagpupulong na ginaganap. Ang binata ay nakaranas lang ng problema at ang tagapangulo ay nasa ibang bansa sa loob ng 3 buwan na nagpabalisa sa mga shareholders. Sinamantala ang kaguluhan, iminungkahi ng isang matataas na opisyal na pansamantalang pamunuan ni Kim Ho ang kumpanya. Nang marinig ito, agad na tumuto si Teo-in, isang malaking shareholder. Nang makita ang pagtanggi ng kabilang panig, ang mukha ni Kim Ho ay naging malungkot. Sinimulan niyang manipulahin ang mga shareholders na magtaas ng kamay para bumoto. Sa ilalim ng hindi nakikitang presyon, ang karamihan sa kanila ay nanginginig at sumunod. Nag-iisa si Teo-in, matatag sa kanyang desisyon. Bilang pagpapaalala, ibinigay ni Kim Ho sa kanya ang proyekto sa Kithai. Sa kabilang banda, nakatakas na si Aven sa likod na pinto at nagtago sa isang basurahan upang maitulak siya ng taga-kolekta ng basura palabas. Hindi pa siya gaanong masaya nang buksan niya ang takip at nakita ang mga bodyguard. Habang hindi niya alam kung paano magpaliwanag, nakuha ng kanyang atensyon ang isang manipis na figura. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Ian, isang pribadong therapist. Ang dahilan kung bakit siya naroon ay para sundin ang utos ng tatay ni Kim. Medyo nawalan na ng kontrol ang sitwasyon para kay Kim Chiu. Bumalik si Aven sa kanyang silid at sinubukang tawagan ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit inakala siya ng kaibigan na nanloloko at hinarangan siya. Habang galit na galit si Aven, biglang bumukas ang pinto. Sabi ng kaakit-akit na si Ian, oras na para sa therapy. Matapang na lumapit ang babae kay Aven. Nang magising siya kinabukasan, nakita niya ang sarili sa isang bathtub. Lumalabas na noong isang gabi, tumakbo si Aven sa banyo para makatakas. Ginamit pa niya ang shower head bilang sandata para ipagtanggol ang sarili. Sa pagmamasid ng babaeng bodyguard, walang imik na ipinaliwanag ni Ian na bahagi lang iyon ng psychological shock therapy. Pagkatapos sabihin ito, hinila ni Ian. Si Danview ay maayos na bihis dahil may isang marangyang party ngayong araw. Pagdating niya, nilapitan siya ng direktor ng subsidiary company at tinanong kung ano ang iniisip niya sa kanilang proyektong kailangan nilang pag-isipan. Sa harap ng mga curious na mata, nalito si Aven sa kritikal na sitwasyon. Sa kabutihang palad, dumating sa oras si Miiri at iniligtas siya. Ang kanyang cool at maalam na hitsura ay nakabighani kay Aven. Samantala, sa isang lugar na malayo sa karangyaan, ang dati makapangyarihang binata ay naging isang lalaking nag-aalaga ng baboy. Kung ikukumpara kay Ian na masigla, si Kim Chiu naman ay tahimik na nagpaduda sa kanyang kababata. Balik tayo kay Ian. Ayaw man niya, itinulak siya sa entablado para magbigay ng talumpati. Sa harap ng libu-libong mga mata na nakatingin sa kanya, naguluhan si Ian. Biglang ang larawan ng kanyang mga baboy ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Imaginin ni Ian na ang lahat ng tao ay naging baboy at nagsimula siyang magsalita mula sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang oras ng walang kabuluhang pagsasalita, naging seryoso ang buong bulwagan. Hindi nila maintindihan kung ano ang gusto niyang iparating. Nang matapos ang party, umuwi si Ayan at nakita niya si Ian na may hawak na baso ng alak na may mapang-akit na tingin. Sinabi niya na parang gusto niya ang posisyon ng tagapangulo ng kumpanya at gusto niyang maging i-baby niya. Nag-init ang mukha ni Ayan at agad niyang ininom ang alak. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman niyang mainit ang buong katawan niya kaya pumunta siya para maghugas ng mukha. Hindi niya napansin na naliligo si Miire sa loob. Nang makita niya na papalapit na si Ayan, sa takot niya, nahulog ang kanyang tuwalya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kung anuman at inihagis ito sa ulo ni Ayan na nagpatumba sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Ayan. Nakita niya ang komplikadong mukha ni Miiri at ang mapanuring tingin ng babaeng bodyguard. Bago pa man niya maunawaan kung ano ang nangyari, hiniling ni Miiri na agad niyang kanselahin ang kasunduan sa kasal. Ipinaliwanag din ng babaeng bodyguard na nilagyan ng droga si Ayan. Agad niyang natukoy kung sino ang may gawa nito. Unti-unting nabunyag ang katotohanan. Si View ay hindi lang isang simpleng therapist. Siya ay isang trump card, isang espiya na inilagay ni Kim Ho sa tabi ni Kim Chiu. Ang huling layunin ni View ay kunin ang mga lihim na dokumento mula sa kamay ng binata. Nang marinig ni Kim Ho na hindi pa nagagawa ni View ang kanyang misyon, hinawakan niya si View sa lieg at mariing hiniling na gamitin niya ang lahat ng paraan, kasama na ang hypnosis, para pilitin si Kim Chiu na pirmahan ang proyekto. Bago pinayagan si View na umalis, sinabi ni Kim Ho na kailangan niyang magsuot ng high heels at mahigpit na ipinagbabawal niya si Kim Chiu na pumunta sa kumpanya hanggang sa bumalik ang kanyang ama. Samantala, sa ecological zone, pinalibot ni Dae-anim si Kim Chiu para mag-survey. Sa mata ng mga tao sa paligid, isa lang siyang mangmang na tagapag-alaga ng baboy na walang namumukod tangi. Ngunit ngayong araw, isang ganap na kakaibang Kim Chiu ang lumitaw. Nagpakita siya ng marangal na kilos at isang matalas na pag-iisip ng isang tunay na negosyante. Nang tikman niya ang inihaw na karne, pinuri niya ang perpektong pagkaluto at ang magandang lasa, ngunit tinukoy niya ang mga malalaking kakulangan sa pinansyal na aspeto. Malinaw na sinuri ni Kim Chiu na ang dahilan ng mababang kita ay ang nakatagong lokasyon ng restaurant at ang gastos ng mga hilaw na materyales at pag-aayos ay napakataas.
Ang mga komento ay nagpanganga kay Dai-anim. Sa kabilang banda, inakala ng dalawang may-ari ng restaurant na nagsasalita siya ng kalokohan at agad na kinaway-kaway ang kanilang mga kamay. Sinasabing dalhin na ni Dai-anim ang lalaking ito. Sa kabila ng pagtanggi, sinubukan pa rin ni Kim Kyu na ipahayag ang kanyang opinyon. Kung hindi mapabuti ang ecological zone na ito, malapit na itong mawawala. Umiling lang si Dai-anim at sinabing mas mabuting bumalik na lang si Kim Kyu sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng baboy. Ilang araw nang hindi nakikita ni A. Zhenyu ang mga baboy, kaya na-miss niya ang mga ito. Iminungkahi niya sa butler na magtayo ng kulungan ng baboy dahil gusto niyang mag-alaga ng baboy. Sa sandaling iyon, dumating si ENV na may dalawang pamamaraan ng therapy, hypnosis at musika. Hindi interesado si Ethan sa mga matataas na libro, kaya napilitan siyang pumili ng isa tungkol sa musika. Agad na naunawaan ng butler ang ibig niyang sabihin at pinatugtog ang kanta. Sa gitna ng musika, hinila ni Aenye ang kamay ni Ethan at umindayog. Sa kasamaang palad, si Ethan ay sanailang sa amoy ng dumi ng baboy at sa tunog ng ungol ng baboy mula pa noong bata siya, kaya hindi niya alam kung ano ang sayaw. Bilang resulta, natatapakan niya ang paa ni Aenye ng maraming beses. Kahit na masakit, pinuri pa rin ni Aenye si Ethan sa kanyang galing sa pagsasayaw. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang therapy. Matalinong dinala si Ethan sa isang estado ng hypnosis at sinubukang gisingin ang mga alaala ng araw ng aksidente. Ang boses ni Aenyu ay malumanay ngunit puno ng mahika. Tinatanong siya. Sa patuloy na pagtanong, kinumpirma ni Aenyu ang lokasyon ng mga dokumento sa kanyang kalagayan ng pagkatulala. Nang tanungin kung tatanggapin ba niya ang pagtalikod sa lahat ng kanyang kayamanan, walang pag-aalinlangang tumango si Aenyu. Para sa kanya, ang pera at katanyagan ay panandalian lamang. Ang gusto niya ay isang masayang pamilya. Sa kabilang banda, kahit na magulo pa ang alaala ni Kim Kyu, ipinapakita niya ang kanyang potensyal na pamumuno. Tinipon niya ang mga taga-baryo at masiglang ipinahayag ang kanyang ideya na gawing isang maunlad na tourist spot ang tuyong lupa na umaakit sa mga turista mula sa lahat ng direksyon. Sa pagdinig nito, lahat ay nagulat. Ngunit nang may nagtanong tungkol sa halaga ng kompensasyon, mapait na umiling lang si Kim Kyu. Walang kompensasyon dahil sa pilitan silang pinapaalis ng kumpanya ng Kim at pinapademolish ang kanilang mga bahay. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang pag-asa sa puso ni Kim Kyu. Mahigpit niyang hiniling sa lahat na ibigay ang mga financial reports ng huling 3 taon. Sa mga numerong iyon, gagawa siya ng detalyadong pagsusuri sa tunay na halaga ng lupa sa GTE upang makipag-negotiate siya muli sa kumpanya ng Kim. Ang desisyon ni Kim Kyu ay nagdulot ng kaguluhan sa buong baryo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, nagtataka kung naging ibang tao na ba si Ethan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang nagdagdag pa sa gulo, na mas lalong ikinagalit ng buong nayon sa kumpanya ng Kim. Samantala, sa mansyon ng pamilya Mi, nag-aaway si Miili at ang kanyang ama tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, pumasok ang kalihim at nagbigay ng isang nakakagulat na balita. Pinipilit siya ng mga loan sharks na magbayad ng utang. Sa pagdinig nito, mas lalong nagalit ang ama. Pagkatapos paalisin ang kalihim, lumingon siya sa kanyang anak na may tingin ng kawalan ng pag-asa. Ang kumpanya ay nakakaranas ng malaking pagkalugi at kung hindi sila makikipagtulungan sa pamilya Kim, baka hindi na nila mapanatili ang kanilang pangalan. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan niya ang kanyang dibdib, namutla at inatake sa puso. Sa pagtingin sa eksena, si Miile, sa isang sandali ng kahinaan, ay pinigilan ang kanyang luha. Sa halip, tumango siya sa pagpayag na magpakasal kay Kim Kyu. Ngunit nang nawala si Miile, biglang bumalik ang lakas ng kanyang ama. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang libro ng script ng direktor. Ang lahat ay isang palabas lamang niya na ang layunin ay itapon ang mga bagay na ito. Samantala, si A. Zhangyu ay nag-iisip kung paano haharapin si Ian. Ang isang maliit na pagkakamali, isang walang ingat na kilos, ay maaaring maglantad sa kanyang pagkatao. Sa ganoong sitwasyon, hindi na siya makakapigil sa plano ng pagkuha ng lupa at hindi na rin siya makakabalik sa kumpanya. Sa gitna ng pagkalito, dumating si Miili at sinabing gusto niyang magpakasal kay Ethan. Nagulat si Ethan. Dati, gusto niyang mamatay para lang kanselahin ang kasunduan sa kasal. Ngayon, gusto niya nang magpakasal sa isang mayaman na pamilya. Inakala ni Miili na sasamantalahin ni Ethan ang pagkakataon para insultuhin at ipahiya siya, tulad ng ginagawa ni Kim Kyu. Ngunit pumiti lang si Ethan at matalinong iniba ang usapan sa kontrata ng proyekto ng pagpapaunlad sa Kidhay. Nang makita ito, ipinakita ni Ethan ang kanyang kaalaman at sinabing ang buong lugar ay kailangang planuhin ng maayos mula sa simula. Gayunpaman, ang halaga ng kompensasyon at ang paunang puhunan ay masyadong malaki. Nagulat si Evans na ang isang ginintuang babae tulad ni Miide ay may ganoong kaalaman sa negosyo. Nagtanong siya at nalaman na kahit pinigilan siya ng kanyang ama na makisali sa mundo ng negosyo, subalit siya ay patuloy na naghahanap ng paraan upang umunlad. Nang tanungin siya ni Ethan kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang proyekto sa pagbili ng lupain, hindi siya nagmadali sa pagsagot. Tiningnan niya lang ito ng may hamon. Kung gusto niyang malaman ang sagot, pakasal siya sa kanya. Sa harap ng matapang na hamon ni Aili, naging kalmado
kalmado si Aidan. Tinanggap niya ang alok at sabay na hiniling sa kanya na tulungan siya sa problema. Pagkatapos, dinala niya si Aile sa labas upang ipakilala kay Aidan. Gayunpaman, ayon kay Aile, ang kalusugan nito ang nananatiling prioridad at susunduin siya nito sa gabi. Sa kabilang banda, unti-unting natagpuan ni Ethelgadu ang simpleng kaligayahan sa buhay sa kanayunan. Nagsimula siyang maging pamilyar at mahusay sa pag-aalaga ng mga baboy. Sa tabi niya ay si Evans na sumusunod sa kanya at malayang nagbibigay ng mga senyales sa kanya. Ngunit si Kim Tiu ay gusto lang na paunlarin ang turismo doon. Sa takdang oras, dinala ni Ian si Aidan sa isang bar. Bukod sa paglilibang, ito ay para gisingin ang pagnanasa na natutulog sa kanya. Walang kaalam-alam si Aidan na lasing na siya habang umiinom. Nang maramdaman niyang may mali, pumasok siya sa banyo. Sa labas, si Kim Tiu ay nagtatrabaho din doon para kumita. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang pamilyar ang maingay at masiglang kapaligiran. Sa sandaling iyon, lumabas si Aed upang hanapin si Aidan. Hindi inaasahang nakita niya si Kim Tiu. Kinilala niya itong si Kim Tiu, ngunit medyo kakaiba ang amoy nito. Pinayuhan niya itong bumalik na agad. Walang naintindihan si Kim Tiu nang biglang may humingi ng tulong. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Iile na may hawak na kamera upang i-record ang mga mayayamang nang aapi sa isang mahinang babae. Nang makita niya na ang kalaban ay hindi natatakot at gumawa pa ng kalokohan, sinabi ni Iile ang kanyang pagkatao. Inisip niyang aatras na ang spoiled na binata, ngunit itinulak siya nito pababa at sinabing laos na ang A Corporation. Hindi raw niya alam kung sino siya para sabihan siya. Sa sandaling aakto na sana siya, dumating si Aidan. Sa ilang galaw, pinagulong-gulong na niya ang mga tao sa sahig. Ang spoiled na binata ay umiyak at tumawag sa kanyang ama. Kinuha ni Aidan ang telepono at may sinabing bagay. Agad na napagalitan ang lalaki at pinilit na humingi ng tawad kay Aidan. Pagkatapos ng pagpaparusa, inakbayan ni Aidan si Aile at umalis. Paglabas nila, tinanong pa ni Aile ang tungkol sa sugat ni Aidan. Walang pakialam si Aidan at sinabing malakas siya. Pinayuhan niya rin itong maging mas maingat at huwag mag-isang harapin ang panganib ng ganoon ulit. Kahit na medyo malamig ang paalala, hindi maiwasan na matuwa ang puso ni A. Isang pakiramdam ng pagmamahal at pasasalamat ang gumapang. Pagkatapos, lumapit si Aidan sa counter para magbayad. Hindi niya napansin si Kim Tiu na nasa likod niya. Sakto namang dumating si Kim Ho para magsaya at nang makita si Kim Tiu ay tinawag siya nito ng malakas. Nang mag-aabot na ang dalawa, buti na lang at hinila siya ng kaibigan niya palayo. Nang umalis siya sa bar, habang dumadaan siya, ang malakas na musika ay biglang tumama sa isang bahagi ng kanyang isipan. Isang kakaibang pamilyar na pakiramdam ang lumitaw, na parang isang matagal nang nakalimutang alaala ang dahan-dahang lumalabas. Ang lasing na si Aidan ay inalalaya ng kanyang bodyguard sa kwarto. Sinamantala ng lalaking may maskarang tigre ang pagbukas ng pinto para pasukin ito at pinatulog ang bodyguard. Aksidenteng nadagana ng babae si Aidan, ang bigat at ang biglaang pagkatok sa pinto. Ginising nito si Aidan. Sa takot na magkaroon ng di pagkakaunawaan, hirap siyang itago ang bodyguard. Ang lalaking may maskara ay nagtago sa aparador. Lumabas na si Iengo ang dumating. Plano niyang bigyan ng therapy si Aidan nang marinig niya ang mga yabag sa labas. Nang malaman niyang si Aed iyon, pinasok niya rin si Ienis para magtago kasama ng bodyguard. Pagkatapos niyang mag-ayos, binuksan ni Aidan ang pinto. Pumasok si Ie na may seryosong mukha. Dumating siya para pag-usapan ang kasal. Sa oras na iyon, nagising ang bodyguard at nakita si Ien. Nag-away ang dalawa at nagdulot ng ingay. Mabilis na naisip ni Aidan na pusa iyon at nagmeow pa. Naaliw si Ie nang marinig ito. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa harap ng aparador. Gayunpaman, sa harap niya ay hindi isang cute na four-legged na hayop kundi isang estranghero na nagdisgis. Gusto ni Ie na sundan ito para malaman kung ano ang nangyari. Ngunit lumingon siya at nakita si Aidan na niyayakap ang bodyguard at si Ien. Nahiya silang dalawa at nagmadaling umalis. Sinikap ni Aidan na magpaliwanag. Malinaw na ang ebidensya, kaya kahit lumusong siya sa ilog ng Ganges, ay hindi niya malilinis ang kanyang sarili. Hinawakan ng babae ang pisngi ni Aidan at umalis. Kinabukasan, si Aidan ay mukhang isang binata. Biglang dumating si Kim Tiu sa pulong. Sa harap ng mga mapanuring tingin, kalmado niyang inihayag na pansamantalang ititigil ang plano na bilhin ang hinalupain. Nang tanungin siya ng mga shareholders, sinserong nagpaliwanag si Aidan sa tatlong salik sa real estate, lokasyon, oras, at kalidad. Para sa kanya, ang lokasyon ang pinakamahalaga. Agad na tumayo ang isang shareholder upang tutulan ito. Mukhang nakalimutan ni Kim na ang lokasyon ng hinalupain ay napakaganda. Isang oras lang ito mula sa gitna ng Ethan Tidin. Ang dahilan kung bakit nila tinatarget ang lupaing ito ay dahil sa superior na bentahe nito sa transportasyon at ang pag-asa na sa loob ng 3 taon, ito ay magiging isang maunlad na tourist paradise. Tungkol sa kalidad, kahit na hindi pa ito malinaw sa ngayon, walang dapat alalahanin dahil sa garantiya ng chairman mismo. Napilitan, inamin ni Aidan na ang ideyang ito ay mula sa isang kaibigan na isang magsasaka. Walang eksperto na nagmungkahi nito. Ang sagot na iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos na nagdulot ng pag-iling ng lahat at naisip na baka naging hangal si Kim pagkatapos ng aksidente. Bumalik si Aidan sa kanyang kwarto na may mabigat na damdamin. Nagsimula siyang mag-isip kung dapat ba niyang iwanan ang lahat ng karangyaan na ito at bumalik sa kanyang buhay bilang isang nag-aalaga ng baboy.
baboy. Kahit na mahirap, ito ay mapayapa. Samantala, nagdududa pa rin si Kim Kyu sa kanyang pagkatao, kahit na hindi niya alam ang pangalan. Ngunit nang marinig niya ang Kim, naramdaman niyang kakaiba siya. Nang makita si Kim Kyu na nawala sa sarili, isinubo ni Eden sa kanyang kamay ang isang lollipop na parang nagbibigay lakas. Sa parehong oras, napansin din ni Aedi ang muod ni Eden. Nang makita niyang gusto niyang malaman, komportable rin si Eden na magbahagi ng kanyang damdamin. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi at sa pagkakaroon ng maraming masamang ugali bukod sa pagiging mayaman. Binanggit din ni Eden si Kim Ho na umaasa lang sa kanyang chairman na ama para magpakitang gilas sa mga tao. Bahagyang kumunot ang noo ni Ae. Hindi ba ama niya ang ama ni Kim Ho? Sa gitna ng pagkalito, nasabi ni Ae na ang kanyang ama ay inalagaan siya na parang baboy. Nang marinig iyon, nagsimulang magduda si Ae. Nagtanong siya ng sunod-sunod na mahihirap na tanong tungkol kay Kim Kyu. Tiyak na wala siyang nasagot ng tama. Nang makita niyang malapit na siyang mabuking, nagdahilan si Ae na nagkaroon siya ng amnesia dahil sa aksidente. Gayunpaman, hindi tanga si Ae. Inamin niyang alam na niya mula pa sa simula na hindi siya si Kim Kyu. Tinuro ni Ae ang sunod-sunod na hindi makatwiran na puntos ang mga butas sa kanyang pag-ugali at sinabing si Kim Kyu ay hindi duwag at mahina tulad ni Aedan. Nang nagbanta si Ae, natatawag siya ng pulis. Nataranta si Aedan at mabilis na lumuhod upang magpaliwanag. Wala siyang balak na magpanggap kundi ang ibang tao ang nagkamali sa kanya bilang si Kim Kyu. Nang malaman niya na si Kim Kyu ay nasa GitHi pa, nagplano si Ae na puntahan ang ama ni Kim Kyu upang ipaliwanag ang lahat. Ngunit agad siyang pinigilan ni Aedan. Malinaw niyang sinuri ang sitwasyon. Ang layunin ni Ae ay pakasalan si Kim Kyu para iligtas ang negosyo ng pamilya. Habang ang layunin niya ay pigilan ang plano sa pagbili ng lupain sa GitHi. Samantala, malamang na nawalan na ng alaala si Kim Kyu o mas malala, naging vegetable na siya. Pinakamahalaga, sa alam niya, walang balak si Kim Kyu na pakasalan si Ae. Ang mga prangkang pagsusuri na iyon ay nagpaatubili kay Ae. Pagkatapos ng ilang pag-iisip para sa kinabukasan ng negosyo ng pamilya, nagpasya siyang gumawa ng isang kasunduan sa kasal na may tatlong napakahigpit na kondisyon. Una, bawal magkaroon ng relasyon bilang mag-asawa. Pangalawa, hindi dapat masira ang reputasyon ng pamilya Ae. At pangatlo, dapat niyang gamitin ang kanyang kasalukuyang pagkatao bilang si Kim Kyu upang tulungan ang negosyo ng kanyang pamilya. Sumang-ayon si Ae nang walang pag-aalinlangan, ngunit mayroon din siyang isang kondisyon na dapat siyang buong pusong suportahan ni Ae upang maging lehitimong tagapagmana ng Kim Corporation. Sa ganitong paraan lamang niya mapipigilan ang plano sa pagbili ng lupain sa GitHi. Simula noon, formal nang nagsimula ang isang lihim na partnership. Upang maging maayos ang lahat, kinailangan ni Ae na maging guro ni Ae araw at gabi. Ang mga kinakailangang kasanayan upang maging isang tunay na tagapagmana. Samantala, inihayag pa rin ng Kim Corporation ang kanilang plano para sa konstruksyon sa pamilihan ng GitHi. Ang hakbang na ito ay parang kutsilyo na sumaksak sa puso ng mga tao doon. Nang makita si Kim Kyu na malungkot pa rin, dinala siya ni Eden sa isang lugar na silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa tahimik na lugar, ibinalik ni Eden ang matamis na alaala ng kanyang pamilya at ng kanyang namayapang ama. Isang ama na hindi nag-iwan ng malaking kayamanan sa kanyang mga anak, ngunit ginugol ang buong buhay niya at ibinigay ang lahat ng kanyang passion sa simpleng babuyan. Ito ang dating mundo niya at ang buong kabataan ni Aedan. Ito ang nagpatibay sa kanya. Ang hindi alam ni Eden, ang taong nasa harap niya ngayon ay hindi na ang dating si Aedan. Siya ay si Kim Kyu na may blankong alaala na mayroon na lang mga malabong fragment ng mga marangyang party, magagarang mansyon at mamahaling mga sports car. Agad na natanto ni Eden at itinuro ang nagniningning na kubo. Tuwing bisperas ng bagong taon, pupunta siya doon at sasayaw. Tungkol sa alak, pareho silang gumagamit ng lumang kotse na iyon. At ang kanyang fiancé, si Eden, sa kabilang banda, ginagawa ni Ae ang lahat para sanayin si Aedan mula sa kanyang kilos, galaw at pananamit, kung paano lumakad at tumayo hanggang sa komplikadong kaalaman sa negosyo. Ang lahat ay itinuro ng detalyado. Ngunit ang pagsiksik ng kaalaman sa utak ng isang baboy na sanay sa piko at araro ay hindi madali. Si Aedan ay madalas na nakatulog sa klase at nahihirapan siyang maintindihan ang mga jargon at numero na kailangan ng isang negosyante. Pagkatapos ng isang mahabang panahon ng pagsasanay, ang kamanghamanghang pagpapalit ng pagkatao sa pagitan ni Aedan at Kim Kyu ay nagsimula na. Si Aedan ngayon ay lumabas na may isang bagong hitsura. Mula sa kanyang estilo ng buhok hanggang sa kanyang pananamit, siya ay parang isang tunay na Kim Kyu. Binigyan siya ni Ae ng isang folder ng mga dokumento na nagpapakilala sa isang prestihiyosong medical academy sa Germany na mayroong pinaka-advanced na mga diskarte sa therapy sa mundo. Ito ay isang kumikitang proyekto kung saan ang HGV Corporation ay may stock. Kung si Aedan bilang si Kim Kyu ay makakakuha ng kontrata para sa imaging therapy system para sa domestic market, ito ay magiging isang perpektong stepping stone, isang gininto ang tiket.
upang bumalik siya sa Kim Corporation bilang isang lehitimong tagapagmana. Upang magawa iyon, ang agarang gawain ni Zhang ay kumbinsihin ang mga malapit na supplier na nakipagtulungan sa Kim Corporation. Ngunit hindi pala ganoon ang buhay. Nang lapitan niya sila, nagbago ang kanilang isip. Tumungo sila sa Zhao Corporation. Isang kahina-hinalang pagkakataon na nagduda kay Zhang na mayroong sinumang sadyang humahadlang at sumisira sa kanya. Sa likod ng Zhao Corporation ay walang iba kundi si Kim Ho, ang kanyang half-brother, ang taong laging nakikita siyang balakid at kailangang tanggalin. Ang labanan para sa kapangyarihan ay tila nagsisimula pa lang. Sa gitna ng sitwasyon na mukhang nasa dead end na, isang hindi inaasahang pag-asa ang sumilay. Aksidenteng natuklasan ni Zhang na mayroon pa ring pagkakataon. Si Fong Tutis, isang maliit na medical supplier, ngunit napakamaagap at handang makipagtulungan. Si sa kanyang pag-iingat bilang isang may karanasan na tao, hindi na iwasang magpahayag ng pag-aalala. Naniniwala siya na ang Fong Tutis ay hindi masyadong kilala sa market at mas lalo pang mahirap para sa kanila na magkaroon ng kalamangan kung direktang makikipag-ugnayan sila sa malaking Zhao Corporation. Gayunpaman, pinanindigan pa rin ni Zhang ang kanyang desisyon. Nagpa siya siyang sumugal. Sa kasamaang palad, ang manipis na pag-asa na iyon ay mabilis na nabuwag. Sa intimate dinner, diretsong inihayag ng kinatawan ng Ha Corporation na pinili na nilang makipagtulungan sa Zhao Corporation. Ang pagkabigla na ito ay nagpatigas kay Zhang. Ngunit sa isip-isip niya, para sa kanyang bayan, hindi siya susuko at tiningnan niya ito bilang isang pagkakataon upang lapitan si Boss Zhao. Sa kanyang mahusay na pag-aalis ng alak, mahilig na inubos ni Zhang ang alak ni Boss Zhao para mag-extract ng impormasyon at alamin ang totoong dahilan sa likod ng malaking kabiguan na ito. Nang malasing na siya, nagsimulang magsalita si Boss Zhao ng may panunuya. Ipinagyabang niya na lahat ng bahagi ng kanyang kumpanya ay tunay at imported mula sa ibang bansa. Kasabay nito, ipinahiwatig niya na ang mga medikal na kagamitan ng Fong Tutis ay peke at mahina ang kalidad. Kung ang Ha Corporation ay sadyang makikipagtulungan sa kanila, natatakot siyang ang buong proyekto ay magbubunga lamang ng isang tumpok ng mga scrap metal at walang silbi na mga produkto. Nang marinig ang mga paninirang puri na iyon, nanatiling kalmado si Zhang at hindi nag-alinlangan. Laging may espesyal na paggalang siya para sa mga domestic brand. Naunawaan din niya na ang Fong Tutis ay sadyang sinisiraan ng mga kalaban para pababain ang kanilang reputasyon. Sa kanyang puso, ang mga produktong gawa sa Vietnam ay hindi lang nagbibigay ng matatag na kalidad, kundi nakakatulong din sa pagbalance ng presyo sa market na nagbibigay ng mga praktikal na benepisyo sa mga lokal na mamimili. Ang mga matapat at prangkang salita ni Zhang ay aksidenteng tumama sa isang sensitibong lugar at nakakuha ng malalim na simpatya mula kay Boss Hatindi. Bago iyon, si sa kanyang katalinuhan at kakayahang umangkop ay mabilis na nalaman ito, kaya natulungan niya si Zhang. Nagdisenyo siya ng isang napaka-epektibong diskarte. Dahil kung makikipagtulungan sila sa Fong Tutis, sila ang magiging nag-iisang supplier na 100% Vietnamese capital sa buong listahan ng mga potensyal na kasosyo. Isang malaking punto na nakakuha ng atensyon ni Hatindi. Tulad ng inaasahan, matagumpay na nakumbinsi ni Zhang ang babae. Mas matalino pa ang binata nang maingat niyang pinasok ang lasing na si Boss Zhao sa isang taxi para ipadala siya sa Cambodia. Kinabukasan, nang galit na tumawag si Kim Ho para tanungin ang kinaroroonan ni Boss Zhao. Nalaman niya lang na ang kanyang gintong kasosyo ay nawala na sa isang liblib na lugar. Ang telepono ay hindi makontak. Walang magawa, pumirma si Hatindi sa kumikitang kontrata kay Kim Tiu sa galit na mukha ni Kim Ho. Isang larong puno ng suspense na may mga hindi inaasahang galaw ang nagbigay ng kamanghamanghang tagumpay sa matalinong baboy at sa matalas na si Nang makuha ni Zhang ang kontrata, hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti. Hindi niya inaasahang makikita niya ang psychologist na si sa daan pa uwi. Nang malaman ng babae ang nangyari, binuhusan niya ng alak si Zhang para magdiwang. Gayunpaman, nang makita niya ang mga nagdududang mata nito, ininom muna ni ang alak. Gaya ng inaasahan, hindi nag-ingat si Zhang at ininom ang lahat. Maya-maya, nahimatay si Zhang. Pagkagising kinabukasan, napansin ni Haidance na nakahiga sa tabi niya si Ian. Habang naguguluhan siya, biglang bumukas ang pinto at biglang lumitaw ang kanyang stepmother at si Ian. Dahil kitang-kita ang ebidensya, kahit lumundag pa si Haidance sa Yellow River, mahihirapan siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang kanyang stepmother, na may makahulugang mukha, ay nakipagkamay pa kay Ian na nagpalalim sa pag-aalinlangan sa pagitan niya at ni Ian. Hindi nagsalita si Ian at tumalikod na lang at umalis. Tanging ang pag-upo ni Haidance sa mahabang upuan ang nagawa niya na puro buntong hininga. Bukod pa rito, kailangan niyang tanggapin ang utos mula sa amo na huwag na siyang bumalik sa kumpanya kung hindi niya mapapaamo si at hindi niya maipapaliwanag ang sitwasyon sa doktor. Namumutla ang mukha ni Zhang na nakikiusap sa katiwala at sa babaeng bodyguard na paniwalaan siya. Ngunit dahil sa masamang reputasyon ni Kim Tiu sa pagiging malikot at walang habas, walang sinuman ang naglakas loob na maniwala. Sa kabilang banda, sa wakas ay tinanggap na rin ni Kim Tiu ang katotohanan. Matapang siyang tumayo at pinangunahan ang bawat isa sa pagtutulungan upang paunlarin ang tigang na lupa ng kanilang bayan. Ang mga detalyadong plano at mapangahas
na panukala tungkol sa modelo ng pag-aalaga ng baboy at paggamit ng digital technology ay nakakuha ng paghanga ng lahat. Tila, bagaman nabura ang kanyang alaala, ang subconscious at likas na talento ni Kim Kyu ay hindi nakalimutan at nananatiling nagliliyab sa loob niya. Dinala ni A. Van-go ang isang cute na biik na may malabong pag-asa na papawiin nito ang galit ni AED. Ngunit ang sagot sa kanyang pagsisikap ay ang malamig at walang pakialam na mukha ni E. Hindi nawala ng pag-asa. Agad na lumipat si A. Van sa paghikayat sa kanyang magiging biyenan. Sinabi niya na kapag naging asawa na si AED ng pamilya Kim, walang sinuman ang maglalakas loob na gambalain siya. Pagkarinig sa mga buladas na iyon, masayang-masaya ang kanyang magiging biyenan at tuwang-tuwang nakipag-inuman sa kanyang mahal na manugang. Nag-inom sila ng nag-inom hanggang sa malasing siya at matumba sa hapagkainan. Dito na inamin ni AED na allergic ang kanyang ama sa alak at ilang baso lang ay hindi na siya makatayo. Nang makita ni A. Vance na tatayo si AED para umalis, agad niya itong pinigilan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at Ethan at taos puso siyang nakiusap na huwag itong magselos ng walang dahilan. Ngunit determinado na si AED at nagbitaw siya ng mga salita na pumutol sa lahat ng pag-asa ni Ethan. Ang kanilang relasyon ay isang simpleng kontrata sa kasal at wala nang kailangan pang ipaliwanag. Matapos sabihin iyon, tumalikod si AED at lumabas. Naiwan si Ethan na tulala sa kinatatayuan niya. Nang gabing iyon, habang malungkot na naglalakad si AED sa likod bahay, may nakita siyang nakakatawang eksena. Ang biik na dinala ni Ethan kaninang hapon ay may nakasabit pa ring karatula ng kipa umanhin sa lig nito. Sa puntong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang tawa. Walang ano-ano, lumitaw si Cao Cao at buong pusong humingi ng tawad si Ethan at ikinuwento ang kwento ng tatlong big bersyon ng bunso. Nagsimula ang kwento sa isang pamilya ng mga baboy na namuhay ng masaya hanggang sa dumating ang trahedya. Namatay ang inahin at naiwan ang dalawang ama at anak para mamuhay mag-isa. Lumaki ang anak na baboy sa pagmamahal ng kanyang ama, ngunit di nagtagal, kinuha ng malupit na kapalaran ang kanyang ama. Mula noon, ang buhay ng kawawang biik ay puro kain at tulog na lang, walang kabuluhan at nakakainip. Hanggang sa isang araw, biglang humiti ang kapalaran sa biik na iyon, nakilala niya ang isang napaka-espesyal na tao. Ang taong iyon ang nagpaningas ng bagong pag-asa sa kanyang puso at nagturo sa kanya ng mahahalagang kasanayan para mabuhay. Tinulungan siya nitong maging mas matalino at maparaan. Dahil sa taong iyon, kahit wala na siyang ama at ina, natagpuan pa rin ng biik ang kahulugan ng kanyang buhay. Pagkatapos, tumingin si Ethan ng diretso sa mga mata ni AED na may pagnanais na sana'y maniwala ito sa kanya. Inamin niya na alam niyang si Kian Fei-enfu ay isang impormante ni Kim Ho at kailangan niya ang tulong ni AED upang makakalap ng ebidensya at ibunyag ang kaduda-dudang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Kinaumagahan, napakainit ng tensyon sa pamilya Kim. Ang stepmother ni Kim Ho at si Ethan ay parehong naroroon, naghahanda para sa isang family meeting sa harap ng amo. Nalaman nilang nagalit si AED at gusto niyang ipawalang bisa ang kanilang kasal. Agad na inutusan ni A. Kim ang kanyang anak na pansamantalang itigil ang lahat ng trabaho sa korporasyon at ikulong ito sa bahay. Hindi siya pinayagang lumabas hanggang sa maayos ang lahat. Nang masaksihan ito, palihim na nagdiwang ang stepmother at si Kim Ho. Akala nila ay tapos na ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, dumating si AE na may dalang folder ng mga dokumento. Buong tapang niyang sinabi sa harap ng lahat na biktima si Kim Kyu ng paninira at si Ethan ay isang tauhan ng iba. Ang nasa likod ng lahat ay walang iba kundi si Kim Ho. Ayaw na mabunyag, sinisi ni Kim Ho ang lahat kay Ethan at sinabing gusto lang nitong umangat sa buhay. Basta na lang siyang nanisi. Ang mga ginagawa ni Ethan ay seryosong nakakasira sa reputasyon ng pamilya. Hindi matanggap ni Ethan ang maling paratang kaya ibinulgar niya ang kanyang alas, ang key footage mula sa hallway. Pinatunayan nito na hindi si Ethan ang nasa loob ng kanyang kwarto ng gabing iyon, kundi palihim lang itong pumasok kinaumagahan. Pagkatapos malaman ang buong kwento, inutusan ni A. Kim ang lahat na tumahimik at pinagbawalan silang banggitin muli ang insidente. Inanunsyo rin niya na kinakansela niya ang plano na isailalim si Ethan sa psychological examination at inutusan niya si Ethan na huwag nang magpakita sa kanya. Sa huli, pinuri niya ang proyektong Charis Medical na pinaghirapan ni Ethan. Lalong-lalo na, ibinigay niya sa kanya ang mahalagang responsibilidad na kumatawan sa pamilya sa mahalagang meeting ng mga shareholder bukas bilang kapalit niya. Akala ng lahat ay maayos na ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, biglang bumulala si AE ng huling sorpresa. Inamin niya na ang video na ginamit ni Vance bilang ebidensya ay isang edited na video lang na ginawa ng isang teknisyan na inutusan niya. Ang totoo, nasa kwarto niya talaga si Ethan ng gabing iyon. Nagulat si Vance, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang kalmado. Ginawa niya ang kanyang karangalan at pagkatao bilang garantiya na siya ay ganap na inosente at wala siyang ginawang nakakahiya. Sa kabilang banda, nabigo ang plano. Nasanhi ng alitan sa pagitan ng magkasintahang iyon. Sa sobrang galit, ginamit ni Kim Ho ang lakas at marahas na pinukpok ang ulo ni Ian sa dingding. Sa takot, agad niya itong yakap at humingi ng tawad. Dahil sa pagtitiwala ng ama ni Aidan, naging mas mayabang si Aidan nang ipresenta ni Kim Ho ang kanyang bagong proyekto sa meeting. Pinabulaanan ito ni Aidan at sinabing hindi pa tapos ang proyekto sa Kid High. Bukod pa rito, kung palalawakin ito, magiging malaki ang pagkalugi kaya hindi sumang-ayon ang board of directors.
Naging mas lalong nagalit si Ethan sa walang pakundangan na pang-inis ni Kim Ho, ngunit nang makita niya ang hudyat ni Ii, hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang mabilisang hakbang. Kaya naman, nagboluntaryo si Ethan na pamahalaan ang bagong proyekto ni Kim Ho na nagpagalit sa huli. Agad siyang tumawag ng mga tauhan para gumawa ng gulo sa lugar ng Big High. At sa totoo lang, maya-maya, biglang naging trending topic sa social media na nagbebenta ng peking alak ang Big High Entertainment District. Nang marinig ni Kim Tiu ang balita, pumunta siya roon at nakuhanan siya ng larawan. Ang ideya ng pagpapalawak na nabanggit kanina ay nawala na. Ang insidenteng ito ay nakakaapekto sa proseso ng pagpapakilala sa mga customer. Nanonood din si Kim Ho ng live stream at nang makita niya ang mukha na kamukha ni Kim Tiu, nagpadala siya agad ng mga tao para imbestigahan ito. Samantala, nakita din ni Ethan ang balita habang nagpapahinga. Kaya nagdisgis siya at pumunta sa lugar ng Big at ipinaliwanag ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan, si Ethan, dahil alam niya na darating ang kanyang kapatid na si Kim Hee para mag-verify. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na bantayan si Kim Tiu. Siya mismo ang nagkumbinsi sa mga taga roon na may mga bisitang darating. Sa parehong pagkakataon, hiniling niya sa kanila na tawagin siya sa pangalang Kim Tiu. Pagkaraan lang ng ilang sandali, dumating ang sasakyan ni Kim Hai. Tuwang-tuwa ang mga tao nang makita siya. Napilitan si Evans na maging tour guide at ipakilala ang lahat ng bagay sa paligid kay Kim Hai. Habang inaasikaso ng may-ari ng tindahan si Kim Hai, nakilala din ni Ethan si Ii at ang kanyang matalik na kaibigan. Nag-aalala si Ethan tungkol sa kinaroroonan ni Kim Tiu, kaya sinabi ng kaibigan niya na nailayo na niya ito. Ngunit, walang ano-ano, lumitaw si Kim Tiu sa kanilang harapan. Nang makita ito, hinimatay siya ng kaibigan niya at saka itinago. Dahil gustong makita ni Kim Hee ang farm ng baboy, sinamahan na lang siya ni Ian. Agad na nagpunta si Kim Tiu para hanapin si Anim at tanungin siya kung ano ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nawala ng malay at mas lalo siyang naguluhan nang maalala niya ang sandali na nakita niya ang isang taong kamukha niya. Gayunpaman, nang harapin niya ang sunod-sunod na tanong ng amo, kunwari ibinggi si Anim at nilihis ang usapan sa manok na nangingitlog, na iwang tulala si Kim Tiu. Nang gabing iyon, lumitaw si Iiri na parang prinsesa mula sa isang fairy tale sa kanyang mapagmataas na damit. Bawat hakbang niya palapit kay Yu ay mayroong nakatagong pag-asa. Ang romantikong setting na pinaghandaan niya ng husto, na may kumikinang na kandila na sumasayaw sa mesa, ay lalong nagpakaba sa kanyang puso. Ito na, magpo-propose na siya. Tumikim si Iiri ng isang lagok ng pulang alak para pakalmahin ang kanyang sarili at maghanda sa sandali na matagal na niyang inaasahan. Bumuntong hininga si Aidan. Kinuha ang lahat ng lakas ng loob niya at nagsalita. Taos puso niyang sinabi kung gaano siya nagpapasalamat sa pagiging kasama niya at pagtulong sa kanya ng walang kondisyon. Nakikinig si Aiiri, ngunit dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Salamat lang, mabilis na naging galit ang pagkadismaya niya na makikita sa kanyang mukha. Nang makita ito, agad na nagpatuloy si Aidan na inaming napaka-espesyal niya sa kanyang puso. Ayaw niyang manatiling profesional lang ang kanilang relasyon at taos puso siyang umaasa na magiging mas malalim pa ito. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Aiiri. Ito na, nasa harap na niya ang matamis na sandali. Ngunit pagkatapos, nawala ang pangarap. Sa halip na pagtatapat o isang pulang velvet box, ang seryosong inabot ni Ethan sa kanya ay isang baboy. Sumiklab ang galit ni Aiiri. Walang salita, tumalikod siya at umalis. Sa biglaang paggalaw niya, natakot ang baboy at tumakbo palayo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nahuli ng babaeng bodyguard ang apat na paa. Hindi sinasadya, nakita niya ang pulang tela na nakasabit sa baboy na maisingsing sa loob. Sa kabilang banda, puno pa rin ang pag-iisip si Kim Tiu. Hindi niya maintindihan kung bakit pagdating pa lang ni Kim Ho sa Teeth High, hindi pa sila nagkikita. Pero bakit nagawa niyang magdesisyon agad na mamuhunan? Ang lohikal na tanong niya ay nagpatitig lang kay Evans na may pag-aalala sa kanyang mga mata na para bang nag-aalala siya sa isang taong may problema sa pag-iisip. Hindi pinansin ang kanyang saloobin, determinado si Kim Tiu na pumunta sa Kim Corporation para alamin ang katotohanan. Nang makita ito, agad siyang pinigilan ni Anim at ibinulgar ang kanyang alas na matagal na niyang inihanda. Sinabi niyang hindi stable ang memorya ni Kim Tiu, minsan naaalala niya, minsan nakakalimutan niya, at kung ipipilit niyang mag-isip, lalo lang lalala ang kanyang kondisyon. Bukod pa rito, gumawa siya ng kwento na umalis si Kim Ho para magtrabaho sa ibang bansa at wala siya sa kumpanya. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Kim Tiu at iginiit na tumawag siya ng direkta. Dahil wala nang magawa, nagsinungaling si Anim na wala siyang numero at palihim siyang nagpadala ng emergency text message kay Ethan. Samantala, abala si Ethan sa paghahanap sa nawawalang bee. Sinundan niya ang mga bakas ng paa hanggang sa swimming pool area at nagulat siya nang makita si Ian na naghihintay na sa kanya. Lumapit siya nang may pag-aalala at inamin na ang lahat ng ginawa niya ay pinilit lang. Nasa intensive care unit ang kanyang ina at ginamit iyon ni Kim Ho para takutin siya. Ngunit naisip ni Evans na umaarte lang siya. Pagkatapos na mabigo ang kanyang beauty trap, lumipat siya sa suffering trap. Hinamon niya na kung taos puso siyang nagsisisi, dapat siyang tumalon sa pool. Walang sinuman ang nag-akalang walang pag-aalinlangang tatalon si Ian. Diretsahan siyang tumalon kahit sinasabi niyang hindi siya marunong lumangoy. Ang matapang na kilos na iyon ay ikinagulat ni Ethan
at agad din siyang tumalon para iligtas siya. Pagkatapos na mahirapan sa paghila kay Eve sa pampang, napansin niya na nawawala ang kanyang paboritong hikaw. Nang makita ang kanyang desperasyon, sumisig muli si Aidan sa tubig para tulungan siyang hanapin iyon. Bigla, may kumagat sa kanyang binti. Nang makita si Aidan na nahihirapan, tumalon si Eve para iligtas siya. Nang mayahon si Aidan, kinumpirma niya na galing sa kagat ng ahas ang sugat at yumuko siya para siksipin ang lason. Sobrang naantig si Aidan, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Hindi ba sinabi niya na hindi siya marunong lumangoy? Sumagot si Ian na ang totoo, pumunta siya roon para humingi ng tawad. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Aidan ang hikaw na nasa loob ng kanyang palad na ikinahihiya ni Ian. Alam ni Aidan na ayaw siyang mamatay ni Ian. Ang tunay na panganib, ang taong patagong nagmamanipula sa lahat mula sa anino ay ang target na kailangan nilang harapin ng magkasama. Nang malaman na ng gulo si Ian sa kanyang plano, nagalit si Kim Ho. Ngunit kalmado lang si Ian at tinakot si Kim Ho sa pamamagitan ng voice recording. Hindi niya inaasahan na naghanda na pala si Kim Ho. Ipinakita niya sa kanya ang mga intimate video nila. Kung ipapalabas iyon, kakayanin kaya ng matanda niyang ina ang ganoong klaseng shock. Hindi inaasahan ni Ian na magiging ganoon katuso si Kim Ho. Naramdaman niya na mas mabuting tao si Kim Kyu kaysa sa kanya ngayon. Pagkatapos magsalita, sinuntok ni Kim Ho si Ian. Samantala, ang mga piraso ng nakaraan ay patuloy na bumabagabag kay Kim Kyu. Dinala siya ni Event sa ospital para sa isang comprehensive check-up. Ang magandang balita ay mabilis na bumubuti ang kanyang kalusugan. Pagkatapos, binigyan siya ng doktor ng isang folder ng mga dokumento. Sa loob ay ang assessment report ng trahedyang aksidente sa sasakyan noong nakaraang taon, kasama ang detalyadong investigation report ng proyekto ng Big High. Sa parehong sandali, pumunta si Anim para bigyan si Aidan ng balita. Bago pa man makarating si Kim Kyu sa korporasyon, kailangan nilang bilisan ang pagpigil, kung hindi, mawawala ang lahat ng pag-asa. Agad na nagpanggap ang dalawa na nag-aaway tungkol sa lupa at sakto namang dumaan si Kim Ho. Kinuha ni Anim ang pagkakataon para magbigay ng listahan ng mga hinihingi. Ang ilang mga negosyo sa DTE ay hindi pa tapos ang kontrata, hindi sila kailangan ng compensation. At humihingi sila ng 1 milyon EF bilang relocation fee para sa bawat sambahayan, kasama ang 2 bahay sa harap pagkatapos ng redevelopment at ang eksklusibong karapatan na makipagpartner. Akala nila na ang mga hindi makatarungang hiling na ito ay magpapaisip kay Kim Ho, ngunit agad siyang sumang-ayon. Ang mabilis niyang pagpayag ay nagpabalisa kina Jizen at Annie. Kinaumagahan, nagsimulang pag-usapan ng media ang larawan na kinuha ng paparazzi kina DPE at DEV. Ang balita ay nakarating sa mga shareholders ng Kim Corporation. Kinapitalize ni Kim Kyu sa sitwasyon at hiniling kay Evans na putulin ang ugnayan. Putulin ang relasyon kay Aili. Si Kim Ho ay mas masama. Ginawa niyang dahilan ang reputasyon ng korporasyon na naapektuhan para pilitin si Evans na voluntaryong mag-resign. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Evans. Kinalma niya ang mga shareholders at sinabing maaayos niya ang lahat sa loob ng 3 araw. Pagkasabi nito, agad siyang umalis sa meeting room para hanapin si Aili. Ngunit, nasaksihan niya ang isang nakakagalit na eksena. Nagsimulang magalit si Evans at mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni DPE. Ipinaliwanag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Aili. Umaasa na sasabihin niya ang buong katotohanan. Hindi nagtago si Aili at isinalaysay ang lahat. Kinumpirma na hindi totoo ang mga sabi-sabi ng media. Ngunit si DPE ay masyadong matigas ang ulo. Patuloy siyang nagsalita tungkol sa kanyang mga ginawa kagabi. Ang pasensya ni Aidan ay limitado. Kung hindi siya aalis sa DPE, hindi magiging simple ang mga kahihinatnan. Sa gitna ng matinding galit ni Aidan, sa huli ay binitawan din ni DPE ang pagkakahawak niya. Pagkatapos, inutusan ni Aidan ang kanyang personal na bodyguard na magsagawa ng komprehensibong investigasyon at tingnan ang listahan ng lahat ng tauhan na kasama sa proyekto ng Giaohong. Paglabas pa lang niya sa villa, agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, matapang na sinabi ni Aidan na lubos na nagtitiwala ang kanyang ama kay Aili at binalaan niya ang mga ito na kung ipagpapatuloy pa rin nila ang pagkakalat ng mga walang kwentang balita. Ang Kim Group ay hindi mag-aatubiling gumamit ng batas. Si Mika ay lubhang nalulungkot sa sandaling ito. Ang biglaang pagkabigla ay hindi lamang nakaapekto sa kanyang karangalan, kundi nagdulot din ng matinding dagok sa kanyang pamilya. Nagkaroon ng atake sa puso ang kanyang ama dahil sa sobrang galit, habang ang mga tawag mula sa mga kamag-anak ay walang tigil, nagbubuhos ng mga mapait na paninisi nang hindi isinasaalang-alang ang tama o mali. Nang makita siyang nanulumo sa kalungkutan, mahinahong pinakalma siya ni Hafuong. Mayroon na siyang mahalagang ebidensya sa kanyang mga kamay. Tiniyak ni Hafuong na simula ngayon, siya na ang bahala sa lahat. Sa tulong ng mga larawan na nakuha mula sa surveillance camera, sina Hafuong at Dai-anim ay sa wakas kinilala din ang pagkakakilanlan ng taong kumuha ng litrato ng palihim. Nang matanggap ang balita, iminungkahi ni Mika na gamitin ang sarili niya bilang pain. Nang makuha ang lokasyon ng paparazzi, hinati ng 3 ang kanilang mga sarili para sa iba't ibang misyon. Sa kabilang banda, ipinipresenta ni Kim Tiu ang kanyang investigative report sa harap ni Kuong at Dai-anim. Buong pagmamalaki niyang sinabi na ang proyektong Tanhae ay isang walang laman na kabibi lamang, walang tunay na halaga, at ang pagtalikod dito ang pinakamatalinong hakbang. Gayunpaman, ang sagot sa kanyang lohikal na pagsusuri ay mga mata lang
lang ng pag-aalala. Sa kanilang mga mata, hindi siya isang henyong strategist, kundi isang baliw na nag-iisa. Kasabay nito, personal na pumunta si Wudong sa Tanhay. Gusto niyang hanapin ang sagot sa kanyang sarili kung bakit tinanggap ni Kim Hao ang isang walang kwentang proyekto para lang maipit si Kim Tiu. Dito, nakilala din niya ang isang lalaki na may mukhang eksaktong kamukha ni Kim Tiu at tinawag siya ng mga lokal na hafuong. Agad na nagulo ang buong pananaw ni Wudong. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, nahanap na ni Hafuong at Dai-anim ang paparazzi. Nang makita siyang patuloy na nagdedenay, ginamit ni Hafuong ang isang bote ng alak kay Dai-anim. Bago pa man maintindihan ng lalaki kung ano ang nangyayari, inakusahan na siya ng pananakit. Sa takot sa pagharap sa mga pulis, nanginginig niyang inamin ang lahat. Si Kothwa Trach mismo ang nagbayad sa kanya ng malaking halaga para kumuha ng ilang larawan at i-edit ang mga ito sa isang sensational na iskandalo. Inamin din niya na mayroon pa siyang recording ng kasunduan bilang ebidensya sa sarili. Naging malinaw ang lahat bago pa man lumipas ang galak ng tagumpay. Nang umuwi si Hafuong, nakatanggap siya ng balita na umalis si Mika kasama si Uncle Luong. Walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Sa sandaling iyon, isang mensahe mula kay Mika ang dumating. Pumunta ka agad sa Kwan Nguyen Hotel. Sa hotel, kaharap ni Mika si Kothwa Trach. Nagpanggap siyang mahina, sinabing ang puso niya ay tumitibok pa rin at kung malantad ang katotohanan, maaari silang magsimulang muli ng walang alinlangan. Si Kothwa Trach ay nalasing sa tagumpay, agad na naniwala at niyakap siya. Ngunit nawala ang ngiti sa kanyang labi nang mahawakan ng kanyang kamay ang voice recorder sa bag ni Mika. Nahayag ang bitag at naging isang baliw na hayop siya. Ginamitan siya ng lakas at itinapon siya sa kama na may masamang hangarin. Kasabay nito, dumating si Hafuong sa reception at hiniling na ibunyag ang numero ng silid ni Mika. Ngunit tumanggi ang empleyado dahil sa privacy ng customer. Sa pagkawala ng pasensya, inilabas ng malamig na gwardiya ang isang makapangyarihang business card na may pangalang Kim Tiu. Agad na nagbago ang saloobin ng empleyado ng 180 degrees. Dali-dali siyang inakay sa loob ng silid. Sinunod-sunod na malalamig na sampal ang lumapag sa mukha ni Mike. Si Gu Chengs ay ganap ng naging isang hayop, sumisigaw ng nakakatakot na pagbabanta. Sa pinaka-nakakatakot na sandali, nang siya ay maghanda ng masasamang bagay, biglang bumukas ang pinto. Isang suntok ang ibinigay ni Hifang kay Chengs, pagkatapos ay inilantad ang mga maruruming bagay na ginawa niya. Pagkatapos magdagdag ng ilang sampal kay Hiya, saka lamang tumalikod si Hifang kay Mike. Agad siyang napaiyak sa yakap ng lalaki. Dahan-dahang niyakap ni Hifang ang babae, bumulong ng nakaka-relax na mga salita, na simula ngayon ay hindi na siya iiwan pa. Pagbalik, sa pagtingin sa mga pasa sa katawan niya, hindi na iwasan ni Mike na makaramdam ng awa. Pinaalalahanan niya ang lalaki. Simula ngayon, huwag ka nang gumawa ng mga ganoong padalus-dalos na aksyon. Hindi rin sang-ayon si E-anim. Gustong ilabas ni Mike ang recording online, pero pinigilan siya ni Hifang. Sa recording, ang pangalan lamang ni Hong Tan Han ang nabanggit. Ang malaking isda na si Kim Hao ay ligtas na nakatago pa rin sa dilim. Upang matalo siya, kailangan nila ng direktang ebidensya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Wudong. Tutulungan ko kayo. Kinabukasan, habang masaya si Kim Hao na nakikipag-usap sa trabaho kay Boss Xu, isang kakaibang babae ang sumugod papasok at inakusahan si Kim Hao na niloko siya. Naginamit ang dahilan na mayroon siyang malalang sakit upang pilitin siyang magpalaglag. Bago pa man makabalik si Kim Hao sa katinuan, isa pang babae ang dumating at kinwestiyon ang madilim na relasyon niya sa kabilang babae. Para bang hindi pa sapat, sa sandaling ito, isang buntis na babae ang umiiyak ng husto. Sa harap ng walang katapusang magulong personal na drama, si Boss Xu ay nagulat at pagkatapos ay nagalit. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Kim Hao, kasabay ng malakas na pagmumura. Napakabilis, isang serye ng mga artikulo tungkol sa iskandalo ng pag-ibig ng batang ginoo ng pamilya Kim ang kumalat sa lahat ng dako. Sama-sama nilang kinumpirma at inilantad na ang kaso ng ikalawang hipag ng pamilya Kim na humahalik sa isang estranghero ay talagang isang sinadyang paninira. Sa pagbabasa ng balita, hindi na iwasan ni Hifang na mag-alala ng kaunti. Tinarap niya si Wudong at tinanong kung sobra na ba ang drama na ito. Nagkibit balikat lang siya ng walang pakialam. Bagaman ang mga babaeng iyon ay mga inupahang artista. Ngunit bawat detalyeng sinabi nila ay totoo. Nag-imbestiga siya at ilang totoong biktima ang handang tumestigo kung kinakailangan. Nang marinig niya ito, natanggal ang bato sa dibdib ni Hifang. Nang humupa ang unos, lumapit si Mike. Nahihiyang inabot niya sa lalaki ang isang lollipop bilang pasasalamat. Ang maliit na kilos na iyon ay sapat na para maalala ni Hifang ang sandaling ito noong bata pa siya, nang bigyan siya ng isang batang babae. Nang marinig iyon, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Mike. Dito, nahulaan ni Hifang na siya mismo ang taong iyon. Lihim niyang naisip na mula ngayon, wala nang anumang bagay na makakasakit sa kanya. Sa kabilang banda, ang pangyayaring ito ay hindi sinasadyang nag-ugnay sa mga alaala ni Kim Tiu. Tumingin siya sa kanyang profile at malinaw na nakita ang mga pangalang Kim Hao at Kim Tiu. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at biglang bumalik sa kanya ang mga piraso ng nakaraan. Baka ako ang tunay na Kim Tiu. At sinabi rin ni Wudong ng direkta na alam na
na niya ang lahat. Si Hifang ay hindi naman talaga ang tunay na rich kid at ang tunay na Kim Tae-yu ay naliligaw sa tanhay. Sa ilalim ng mapanuring tingin ni Wudong, hindi na nagtago si Mike. Inamin niya at idinagdag na kung mayroon siyang masamang intensyon, hindi niya gagawin ang lahat para harapin si Kim Hao para tulungan siya. Sumang-ayon si Wudong, wala siyang pakialam kung sino ang tunay na Kim Tae-yu. Ang tanging gusto niya ay makita, dapat magbayad si Kim Hao para sa lahat ng ginawa niya. Sa ngayon, pansamantalang sarado ang buong Tanhay Market. Kung hindi may pasok ang pamumuhunan ni Kim Hao sa oras, agad nalilitaw ang tunay na Kim Tae-yu. Hindi maitago ni Dae-anim ang kanyang pag-aalala. Ang malaking halaga ng kompensasyon na ipinangako ni Kim Hao ay hindi pa rin dumarating. Sa kanyang kaalaman sa Kim family, ipinaliwanag ni Mike na kahit si Kim Hao ang ikalawang anak, hindi madaling mag-withdraw ng ganoong kalaking halaga. Sa sandaling iyon, inilabas ni Wudong ang isang matapang na plano, kasama ang kondisyon na makakakuha siya ng isa 0% komisyon pagkatapos ng matagumpay na transaksyon. Sa punong tanggapan, galit na tinawagan ng Chairman Kim si Kim Hao at kinwestiyon siya tungkol sa pagbaba ng presyo ng stock. Nagbigay siya ng ultimatum. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi siya makapagbigay ng sapat na paliwanag sa board ng mga shareholder, kailangan niyang umalis sa kumpanya. Nang matapos ang tawag, bago pa man magreklamo si Kim Hao, nagdala ang isang empleyado ng isang imbitasyon. Tamang-tama, dumating si Hifang, nagkunwaring aksidenteng kinuha ito, at sinabing maling tao ang pinadalhan. Ipinaliwanag niya na ito ay isang charitable auction na inorganisa ng ama ni Mike, isang gintong pagkakataon para mapabuti ang kanyang pangalan at ma-rescue ang kanyang imahe. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Kim Hao. Nakita niya ang kanyang paraan para mabuhay at sabik siyang dumalo. Napakabilis, nagsimula na ang charitable auction. Nagpunta rin si Kim Tae-yu, ngunit agad siyang hinarang ng mga bodyguard dahil wala siyang imbitasyon. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Mike. Iniwan daw ng kanyang magiging manugang ang imbitasyon, kaya hindi siya naghinala. Masaya niyang ibinigay ang kanyang imbitasyon para makapasok silang dalawa. Pagpasok niya, nagulat siya nang makita si Hifang na nakasuot ng ibang damit kaysa sa suot niya sa labas. Ngunit mabilis din niya itong kinalimutan. Noong panahong iyon, gusto ni Kim Hao na linisin ang kanyang pangalan, kaya sumigaw siya ng presyong 500,000 para sa isang peking palaka. Nang dumating ang turn para sa luma at sirang balde, sumingit si Hifang at itinaas ang presyo sa 2 milyon. Dahil sa kanyang pagiging competitive, tinaasan ni Kim Hao ito sa 3 milyon. Sa huli, napakaraming bagay ang natapos at umabot ang kabuang pinsala sa 1-0, 0-0-0, 0-0-0 at lahat ng ito ay nasaksihan ni Kim Tae-yu na nakatayo sa labas. Tiningnan niya ang taong nagnakaw ng kanyang identidad na masayang pinupuri ng lahat at parang nasusunog ang kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Nang gabing iyon, pagkatapos ng matagumpay na plano, nagtipon-tipon ang grupo para mag-celebrate. Ang alak ay nagpadagdag sa kwento at nagpasya silang maglaro ng truth or dare. Nang si Hifang na ang turn, nagbigay ng kondisyon si Dae-anim. Ayusin ng mga babae ayon sa 3 pinakaimportanteng babae sa puso mo na nandito. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Hifang si Mike bilang una. Ngunit nang tanungin siya kung sino ang pangalawa, nagulat siyang tinawag ang pangalan ni Litson Baboy na ikinagulat ng lahat at hindi nila naintindihan kung sino iyon. Pagkatapos ng inuman, hirap na hirap si Hifang na ihatid ang bawat babae sa kani-kanilang mga silid pahingahan. Gayunpaman, nang tulungan niya ang babaeng bodyguard na nadapa sa sahig, inakala ng babae na may masama siyang intensyon at binigyan siya ng isang roundhouse kick. Ang kanyang sigaw ay nagising ang tatlo at sa kanilang pagkaantok, nakita nila si Hifang na inaayos ang kanyang kurbata. Walang pag-aalinlangan sa tama o mali, sabay-sabay silang sumugod at binugbog si Hifang ng husto. Sa kabilang banda, ang huling mga piraso sa nabasag na larawan ng alaala ni Kim Tae-yu ay nag-ugnay. Siya at si Hifang ay nagkaroon ng aksidente at nagkamali ang pagkakakilanlan sa kanila sa ospital. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatili, bakit siya nagpanggap bilang ako? Anong sabuatan ang nakatakdang mangyari sa pagitan niya at ng mga tao sa tanhay? Naalala ni Kim Tae-yu ang bawat tingin at bawat kilos nila. Wala itong bahid ng pagkalkula, ngunit sapat na sinsero para hawakan ang puso. Marahil sila ay tunay na mga biktima lamang, naniniwala na siya ay si Hifang. Gayunpaman, nanatili pa rin ang pag-iingat, lalo na nang pigilan siya ni Dae-anim na makita si Kim Hao, na nangangahulugang alam ni Dae-anim na hindi siya si Hifang. Sa sandaling iyon, tumakbo si Kuong-Kuong nang nagmamadali, masayang sinabi na salamat sa malaking donasyon mula sa kapatid ni Kim Tae-yu, naligtas na sila. Hindi niya napigilan ang kanyang damdamin, kaya't masayang hinalikan niya ang pisngi ng lalaki. Dahil sa hindi inaasahang kilos na ito, umiti lang si Kim Tae-yu at sinabi na dapat silang pumunta sa Kim Corporation. Upang pasalamatan ang mabuting kapatid na ito, si Hifang ay naglalakad ng walang alalahanin nang makita niya si Kim Tae-yu, Kuong-Kuong at Uncle Fuong. Dagdag pa, mula sa malayo ay papalapit din si Kim Hao. Sa sandaling iyon ng matinding panganib, biglang dumating ang sekretarya, bilang isang tagapagligtas, hinila si Kim Hao pabalik sa opisina para sa isang urgent na papel. Nakahinga ng maluwag si Hifang, nang may kamay na lumapag sa kanyang balikat. Tinanong ni Kim Tae-yu
Tae kung nasaan ang opisina ni Kim Hao. Hindi pa rin nangangahas na tumalikod si Hifang, kaya't itinuro na lang niya ang direksyon at umalis si Kim Tae, hindi nakalimutan na mag-iwan ng isang malamig na ngiti. Pagkatapos noon, nagmadali si Hifang na magpatulong sa isang janitress na magbigay ng mensahe kay Kim Tae na si Kim Hao. Gustong makipag-usap ng pribado at humiling sa kanya na pumunta ng mag-isa. Naghahanap ng paraan para makalapit kay Kim Hao. Agad na pumayag si Kim Tae at sinabi sa lahat na maghintay. Nang mawala na ang anino niya sa pasilyo, nagmamadaling kinalas ni Hifang ang kanyang buhok, bumaling at sinabi kay Kuong na sobrang abala ni Kim Hao ngayon at hindi siya pwedeng makipagkita. Kahit na nalilito siya at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, masunurin pa rin siyang sumunod at umalis. Sa loob ng opisina, umupo si Kim Tae sa pamilyar na leather chair. Lahat ng nasa paligid, mula sa amoy ng sandalwood hanggang sa bawat palamuti, ay parang isang master key na nagbukas sa huling pinto ng alaala. Naalala na niya ang lahat. Ngayon, malinaw na ang lahat, kahit na ang papel ni Hifang sa dula. Sa dulang ito ay nananatiling misteryo, ngunit sigurado siyang may malaking kinalaman si Kim Hao dito. Hawak ang isang ebidensya, kung agad niyang ilalabas si Hifang ngayon, parang sinisira niya ang sarili niya. Isang matapang na desisyon ang sumagi sa isip ni Kim Tae. Pansamantala niyang hahayaan si Hifang na mamuhay sa kanyang pagkatao, habang siya naman ay magtatago at lihim na sisiyasatin ang buong katotohanan tungkol sa aksidente noon. Nang malaman ng nanay ni Kim Hao na nagtapon ang anak niya ng isa 0,000,000,000 para bumili ng isang tumpok ng mga bagay na walang silbi, galit na galit siya. Gayunpaman, pinaliwanag pa rin ni Kim Hao na mura lang ang mga bagay na iyon, ngunit kung magagamit niya ang pera para maibalik ang magandang imahe, sulit pa rin. Tunog makatwiran. Napakalma ang nanay at inihayag ang isang mahalagang balita. Ang prestihiyosong Unicorn Chamber of Commerce ay dumating sa Dream City at nagpasya ang chairman na si Kim Tae ang magrepresenta sa kumpanya. Binigyang diin niya na kung makikilala nila si Jacklan, magiging malaking pagbabago sa kanila. Pagkarinig nito, sumimangot si Kim Hao. Sumiklab ulit ang galit niya nang mapagtanto niyang anumang magandang pagkakataon ay napupunta kay Kim Tae. Samantala, nagsimula na ang plano ni Hifang. Hawak ang kanyang tiyan na may nakasimangot na mukha na parang mamamatay na siya. Nagmadali siyang humingi ng paalam para magbanyo. Ito ang senyales at mahalagang pagkakataon para makabalik si Kim Tae sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit lumipas ang oras at hindi pa rin siya bumalik. Nagsimulang mag-alala si Kuong at naghanda ng tumayo para hanapin siya. Nang bigla niyang makita si Kim Tae na papalabas mula sa ibang direksyon. Para hindi sila makita, pinila siya ni Kim Tae sa isang sulok at nagbigay sa kanya ng mabilis na halik. Sa pag-aakalang sinuklian na ni Hifang ang kanyang damdamin, masayang niyakap ni Kuong ang lalaki. Nahihirapan si Kim Tae at hindi maintindihan ang ginawa niya, ngunit nanatili siyang kalmado at sinabihan si Kuong na umuwi muna. Nang makalayo na si Kuong at ang iba pa, biglang nagsimulang manganak si Sister Tran. Kakabalik lang ni Hifang at bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, nadala na siya sa kaguluhan. Kaya't mabilis siyang kumuha ng sasakyan para ihatid si Sister Tran sa ospital. Sa parehong oras, muling nagkita ang dalawang Kim brothers. Inilantad din ni Kim Hao na sinadya siyang bitag ni Hifang na nagresulta sa paglabas ng kanyang pera. Ngunit nang marinig ito ni Kim Tae, ngumisi lang siya sa pag-aakalang bumaba ang kalidad ni Kim Hao dahil matagal na silang hindi nagkita. Hindi naintindihan ni Kim Hao ang ibig sabihin nito, kaya pinaalalahanan lang niya si Kim Tae na magpalit ng damit dahil malakas ang amoy ng Thai. Sa panig naman ni Hifang, nalagpasan ni Sister Tran ang critical na sitwasyon at ligtas na nanganak. Dito niya nakilala si Wudong. Ibinahagi niya ang kalagayan ng sakit ng kanyang nanay. Nang makita ang pag-aalala ni Hifang, malamig nang umisi si Wudong. Malinaw na sinabi niya ito noon, ngunit hindi naniwala si Hifang at ngayon ay nagpapanggap siyang tagapagligtas. Bumalik si Kim Tae sa villa. Ang pamilyar na tanawin ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagkawala. Isang segundo pagkatapos, narinig ni Kim Tae ang mga yabag. Mabilis siyang tumalon sa kama at nagkunwaring tulog. Bumukas ang pinto at si Mike pala. Inakala niya pa rin si Hifang iyon at sa huli ay hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Sinabi niya na kahit na si Hifang man siya o ang taong tinatawag na Gendryu, handa siyang samahan siya. Pagkatapos, nag-iwan si Hifang ng halik sa pisngi ni Kim Tae bago siya umalis. Tinawagan ni Hifang si Mike, ngunit walang sumasagot. Kaya't pumunta siya kay Dae Anim at sinabi sa kanya na pumunta si Kim Tae sa Kim Corporation at baka naalala na niya ang lahat at nangangailangan siya ng tulong. Nang mawala na si Mike, naghanap si Kim Tae ng alak para makalimutan ang kanyang kalungkutan. Sa sandaling ito, lumapit ang babaeng bodyguard at nagulat. Dahil bago iyon, si Hafuong, na gumaganap bilang Kim Tae, ay may napakahinang tolerance sa alak. Ngunit ngayon, mabilis na pinutol ni Kim Tae ang paratang, ang isa pa ay peke. Ang bodyguard ay tuluyang nalito. Hanggang sa nakita niya ang tabako sa kamay ni Kim Tae, ay saka lang niya naintindihan. Gayunpaman, hindi pa ito ang oras upang bawiin ang kanyang posisyon. Inutusan ni Kim Tae ang babae na siya sa atin ang aksidente at iulat ang lahat ng nangyayari sa korporasyon. Pagkatapos, umalis si Kim Tae sa pamamagitan ng likod na pinto. Sa isang iglap, bumalik si Hafuong. Nag-aatubili siyang nagtanong kung mayroong sinumang kamukha niya ang pumunta rito. Matapos makumpirma ng bodyguard na wala, kumalma si Hafuong. Pagkatapos ay natulog siya hanggang tanghali. Nang magising siya, nataranta siya dahil mayroon siyang kumperensya ngayong araw. Nagbihis si Hafuong. Matapos siyang magbihis at makarating sa labas, hinarang siya ng gwardiya. Kahit na mayroon siyang tiket, hindi matatanggap ang pagiging huli niya. Sa loob, tapos na siguro
magtalumpati si Chanlan kaya agad siyang nilapitan ni Kim Hao. Sinabi niya na narito siya bilang kinatawan ng Kim Corporation at umaasa na makikipagtulungan sila. Salungat sa mainit na pagtanggap, naniniwala si Chanlan na kung hindi talaga dumating ang tunay na tagapagmana, wag na lang pag-usapan ang kooperasyon. Umalis si Kim Hao na may malungkot na mukha at bumalik sa korporasyon. Nagkakagulo ngayon ang mga shareholder tungkol sa 7 pinakabagong proyekto na napunta sa Unicorn. Mayroon ding isang insider na sadyang nagbebenta ng shares ng kumpanya. Napakadelikado ng sitwasyon. Kung hindi ito agad na aksyonan, mabilis na matatanggal ang Kim Corporation sa merkado. Si Kim Hao agad niyang inutusan ang mga tao na makipag-ugnayan sa dalawang malapit na kumpanya upang magkaisa sa pagharap sa problema, ngunit hindi inaasahang nakikipagtulungan na ang kabilang panig kay Chanlan. Galit na galit si Kim Hao kaya pumunta siya upang harapin si Chanlan, ngunit pagkatapos maghintay ng matagal, nakatanggap siya ng isang malamig na pahayag mula sa sekretarya ni Chanlan na ayaw nitong makipagkita sa kanya. Samantala, nagtatanong si Hafuong kung bakit nagkaroon ng ganoong pagkakamali. Sa sandaling ito, dinala ni Mikha ang investigative report. Nalaman ni Chanlan na siya ay may mataas na prinsipyo ng feminism. Naghiwalay sila ng asawa niya kamakailan at itinatag ang Unicorn. Ngayon, ang korporasyon ay napakalakas. Ang kanilang layunin ay bilhin ang mga kumpanyang nasa bingit ng pagbagsak at nasa target niya ang Kim Corporation. Kung talagang mabibili ang Kim Corporation, ang Tanhay Project, ang mahirap na naresolba ay magkakawatak-watak. Agad na kumilos si Hafuong. Ang plano niya ay ipadala si Dai 6 na harangan ang kotse ni Chanlan at magkunwaring nasagasaan. Nang sinabi ni Chanlan na tatawag siya ng pulis, hinawakan ni Dai 6 ang paa niya. Dito nalilitaw si Hafuong at aakusahan si Dai 6 ng panggagahasa at babanggitin ang 749 na batas na magpapaalis sa kalaban. Nakilala ni Chanlan si Kim Tiu at binigyan siya ng 5 minuto para makipag-usap. Ngunit puro walang kwenta ang sinabi ni Hafuong, kaya pinalayas siya. Nabigo siya sa unang pagkakataon, ngunit hindi sumuko si Hafuong. Kinabukasan, inayos niya ang 100 sa konstruksyon na sinasabing kailangan ng 5 oras ng paghihintay. Gayunpaman, iniwan ni Chanlan ang kotse at sumakay sa helicopter. Akala niya ay wala ng pag-asa. Ngunit ang determinasyon ni Hafuong ay nagpalambot sa puso niya at nag-schedule siya ng usapan bukas. Ang lahat ng galaw na ito ay ipinadala rin kay Kim Tiu. Sinabi ng bodyguard na ang aksidente ay hindi aksidente, kundi sadyang pananakit. Kamakalawa, nakita niya ang driver ng truck na nakikipagkita kay Kim Hao sa hotel. Kinabukasan, dinala ni Hafuong si Chanlan sa Tanhay. Itinuro niya ang dalawang mag-ama na naglalaro na pumukaw sa konsensya ni Chanlan. Kung ang lugar na ito ay bilhin para sa redevelopment, hindi lang sila mawawala ng tirahan, kundi kailangan din ng maliit na pamilya na lumipat sa lungsod. Kahit gaano kalaki ang kabayaran, mahihirapan pa rin silang makaraos. Ang ama ay maaaring dahil sa bigat ng responsibilidad ay hindi na makapagbigay ng oras sa kanyang anak. Mas mainam kung magtulungan ang dalawang panig upang mapaunlad ang lugar na ito. Naniniwala siya na sa pagsisikap magtatagumpay sila. Gaya ng inaasahan, naantig si Chanlan at sinabing kailangan niya ng oras para mag-isip. Kasabay nito, sa Tanhay, biglang nawala si Kim Tiu, na labis na ikinabahala ni Kuong Kuong. Naglakad-lakad siya upang hanapin siya at hindi sinasadyang natagpuan ang isang detalyadong information board. Sa kabilang banda, iniulat ng assistant kay Kim Hao na naresolba na ang lahat. Lumalabas na bago iyon, nag-cruise ang landas ni Kim Tiu at ng assistant sa mga taong ipinadala ni Kim Hao. Akala ng assistant na napatay na niya si Kim Tiu at ang assistant ay nakatali. Gayunpaman, sa pinakahuling press conference, biglang lumitaw si Kim Tiu na nagtanim ng pagdududa kay Kim Hao. Kung patay na si Kim Tiu, sino iyon? Naalala ang kakaibang kilos ni Hafuong mula nang magising siya. Mabilis na nahulaan ni Kim Hao. Sa kabilang banda, ibinalita ng katiwala ang magandang balita kay Hafuong na ang chairman nang malaman na matagumpay na nakipagtulungan ang kanyang mahal na anak kay Chanlan ay agad na bumalik mula sa ibang bansa. Pagkasakay pa lang niya sa kotse, tumawag si Dai 6 para ipaalam na alam na ni Kuong Kuong ang lahat at naghahanap na sa kanya. Bukod pa rito, nawawala si Kim Tiu. Pumunta si Hafuong sa Kim Corporation na may masamang pakiramdam. Sa oras na ito, hindi na nagkunwari si Kim Hao at ibinunyag ang tunay na pagkatao ni Hafuong. Ngunit salamat din sa pagsisikap ni Hafuong. At pumayag si Chanlan na makipagtulungan sa Kim Corporation. Tinakot ni Kim Hao si Hafuong gamit ang buhay ng bodyguard at pinilit siyang sabihin ang gusto niya. Gaya ng inaasahan, pagkakita pa lang ni Hafuong sa chairman, nagdahilan siya na mahina pa ang kalusugan niya dahil sa aksidente at gusto niyang ipasa ang responsibilidad ng Kim Corporation kay Kim Hao. Pinahalagahan ng chairman ang kanyang anak at walang pagdududang pumayag. Pagkakuha pa lang ni Kim Hao ng kapangyarihan, gusto na agad niyang bilhin ang Tanhay. Sinabi pa niya na mas mabuting si Hafuong ang pumalit kay Kim Tiu dahil sa ganoong paraan, wala nang hahadlang sa kanya. Nagalit si Hafuong hanggang sa namula ang kanyang mukha, ngunit wala siyang magawa. Makikita niya lang ang kalaban na umalis ng mayabang. Sa kanyang pagkalungkot, pumunta si Hafuong sa isang bar. Hindi inaasahan, dumating ang grupo ni Dai 6 at sinimulan siyang questionin. Inakala nila na dahil yumaman na siya, nakalimutan na niya sila. Malungkot na tinanong ni Kuong Kuong si Hafuong tungkol sa kinaroroonan ni Kim Tiu. Nang walang sagot, umalis siyang malungkot. Napansin ni Mikha na lasing si Hafuong. Inakala niya na stressed siya dahil sa nalalapit na kasal. Ngunit sinabi ni Hafuong na gusto niyang kanselahin ang kasal. Ang 3 probisyon ay natupad na, kaya wala na silang anumang ugnayan. Pagkarinig nito, tahimik na umalis si Mikha. Naisip niya na tanga siya dahil masyado siyang umasa sa relasyon na ito. Sa kalagitnaan
kasamaan, isang anino ang lumitaw sa harap niya. Si Hafuong, matapos sabihin ang mga salitang iyon, ay hindi rin gaanong masakit, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Kung ayaw niyang madamay si Mikha. Ngunit sa sumunod na segundo, nakatanggap si Hafuong ng tawag mula kay Kim Hao. Tinakot siya na nasa kamay niya si Mikha. Kung gusto niyang palayain ang bihag, kailangan niyang ibigay ang shares ng pamilya Mi sa kanya. Naramdaman ni Hafuong na mayroong mali, kaya tumakbo siya upang hanapin si Mikha. Ngunit ang nakita niya lang ay ang cellphone nito. Sa kawalan ng pag-asa, nilapitan ni Hafuong si Gimi. Nakakagulat, kahit na nag-aalangan at kahinahinala ang pananalita ni Hafuong, ibinigay pa rin ni Imi ang shares sa kanya na sinasabing magiging pamilya na sila at dapat magtiwala sa isa't isa. Nang makuha ang shares, nakonsensya si Hafuong. Ngunit upang iligtas si Mikha at ang bodyguard, kailangan niyang gawin ito. Sinunod ni Hafuong ang mga tagubilin ni Kim Hao. Pumunta siya para makipagkita sa mga tauhan nito at ibinigay ang shares. Pagkatapos, nagpadala ang kabilang panig ng draft ng lokasyon ng bihag. Ngunit hindi inaasahang isa itong panloloko. Dali-dali si Hafuong na pumunta kay Kim Hao upang questionin siya. Sa oras na iyon, masayang-masaya si Kim Hao habang umiinom at kumakain. Nang makita si Hafuong, sinimulan siyang inisi ni Kim Hao. Sinasabing ang pagkain sa plato ay baboy na may 3 patong na taba na binanggit ni Hafuong noon. Napagtanto ni Hafuong ang nangyayari at agad na hinawakan ang kalaban. Ngunit mas mabilis si Kim Hao at itinulak siya sa mesa. Nang banggitin ni Hafuong ang pulis, ngumiti lang siya. Sinabing magnanakaw na, nagmamakaawa pa, at kung malalaman nila na ginaya ni Hafuong ang pagkatao ni Kim Tiu, baka siya pa ang makulong. Galit na galit si Hafuong ngunit wala siyang magawa. Matapos makatakas, desperadong naglakad si Hafuong patungong Tanhay. Sa kasamaang palad, kakaunti na lang ang mga taong naroon. Nalungkot din ang matandang babae na malapit kay Hafuong nang malaman niya ang balita. Gayunpaman, hindi niya matanggap na mawala ng pag-asa si Hafuong. Pinayuhan niya siyang magpakatatag. Para sa kanya, parehong hindi pangkaraniwan si Hafuong o si Kim Tiu. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Hafuong. Bumalik siya sa villa upang harapin ang sitwasyon. Nagkataon, nakita niya ang katiwala. Napansin din ng katiwala na hindi si Hafuong si Kim Tiu. Para sa isang karaniwang layunin, nahanap ng katiwala ang lugar kung saan nakakulong ang mga bihag at ipinadala ito kay Hafuong. Nang walang pag-aalinlangan, nagkunwari si Hafuong na delivery man at pumasok sa lungga. Ang dalawang bantay ay tinikman ang isang piraso at agad na nahilo. Pagkatapos, nawalan sila ng malay. Sinamantala ni Hafuong ang pagkakataon na tumakbo sa loob upang kalagan ang bodyguard. Nalaman niya na si Mikha ay nakakulong sa rooftop. Agad silang tumakbo. Nakita ni Hafuong na nakabitin si Mikha at labis siyang naawa. Napansin ng mga masasamang tao sa paligid at nagunahan sila sa pagsugod. Gayunpaman, hindi sila kalaban ni Hafuong at ng bodyguard. Pagkatapos ng isang sandali ng paglaban, nakahandusay na ang lahat ng masasamang tao at mabilis na iniligtas ni Hafuong si Mikha. Pagka-uwi pa lang, ginamot agad ni Hafuong ang mga sugat ni Mikha. Nang aalis na si Mikha, sinabi ni Hafuong na nagbigay siya ng shares kay Kim Hao. Inakala na kukwestiyonin ni Mikha si Hafuong. Ngunit sa halip ay pinuri niya siya sa kanyang ginawa. Lumabas na dati, pumirma silang dalawa sa isang kasunduan sa pagitan ng partido at partido G na nagbibigay sa kanila ng karapatang magkaroon ng shares. Ngunit bago ang kasal, hindi ito itinuturing na common property ng mag-asawa. Kaya walang bisa ito. Hindi pa nakakapagmalaki si Hafuong nang lumabas ang bodyguard at kinwestiyon siya. Dahil lang kay Hafuong, hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Kim Tiu. Gusto niyang tanggalin ang mga buto ni Hafuong. Nagulat si Hafuong, hindi niya inaasahan na alam din ng bodyguard na nagpapanggap siyang Kim Tiu. Hindi niya alam kung paano lutasin ang problema, ngunit nangako siyang ibabagsak si Kim Hao upang mabigyan ng hustisya si Kim Tiu. Nagplano si Hafuong ng sandali, hindi na niya ikakansela ang kasal at babaliktarin na niya ang sitwasyon simula ngayon. Mabilis na dumating ang araw ng kasal. Nakasuot si Mikha ng isang puting-puting damit at nakangiti ng maliwanag sa waiting room. Nakasuot din si Hafuong ng isang eleganteng suit. Humingi siya ng paumanhin kay Hafuong dahil hindi niya pa maibibigay sa kanya ang isang perpektong kasal sa ngayon. Sa totoo lang, ang lahat ay bahagi ng plano. Maunawain si Mikha at sinabing okay lang. Naghihintay na ang mga bisita sa labas, kasama ang marami niyang kamag-anak at pamilya. Naglakad si Mikha sa aisle, ngunit hindi lumitaw ang groom, na nagdulot ng bulungan sa mga tao. Ano ba talaga ang nangyari? Sandali lang ang nakaraan, nag-uusap at nagtatawanan pa sila. Ngunit ngayon, biglang nawala si Hafuong. Lumabas na nakatanggap si Hafuong ng tawag mula sa isang taong gumagawa ng gulo sa Tanhay. Napilitan siyang iwanan si Hafuong at tumakbo papunta roon. Sa oras na ito, nag-uunahan ang mga thugs sa pagsira ng mga ari-arian habang pinipigilan sila ng mga tao. Nagbiro pa ang pinuno na sinasabing si Hafuong ang dahilan kung bakit naging ganito ang lahat. Pagkatapos, isa-isa silang naglaban. Bumalik si Hafuong kay Mikha. Nakatayo siyang mag-isa sa entablado na may kalituhan. Sa sandaling desperado si Mikha, nagulat siyang lumitaw si Kim Tiu. Naglakad siya patungo sa kanya at pagkatapos ay huminto sa tapat ni Kim Hao. Long time no see, kuya. Sa kabilang banda, halos mamatay na si Hafuong sa bugbog. Sa kabutihang palad, dumating si Chanlan sa oras upang pansamantalang pigilan siya. Bago bumalik sa kasal, sinabi rin ni Hafuong kay Kuong-Kuong na buhay pa si Kim Tiu. Ang pagdating ni Hafuong ay nagdulot
nagdulot ng gulo sa mga tao doon. Bakit may dalawang taong magkamukha? Tumakbo si Ha-Fuong sa tabi ni Kim Tae-woo at Mikha, humihingi ng paumanhin sa pagiging huli niya. Lumabas na bago iyon, nakatanggap si Ha-Fuong ng tawag mula kay Kim Tae-woo na nag-alok na makipagtulungan. Pagkatapos, ipinasa ni Kim Tae-woo si Mikha kay Ha-Fuong at siya naman ang humarap kay Kim Hao. Sa harap ng maraming bisita, ibinunyag ni Kim Tae-woo ang mga plano ni Kim Hao, mula sa sadyang pag-aksidente sa kotse hanggang sa pakikipagsabwatan sa mga tao sa palasyo para magnakaw. Hindi inaasahan ng chairman na dahil lang sa mana, nagawa ng isang kapatid na saktan ang kanyang kapatid. Galit na galit siya at inutusan na ihanda ang flight ticket ni Kim Hao upang doon siya magbago. Hindi rin nagpatalo si Kim Hao at kinagat ang chairman, sinabing palagi nitong kinakampihan si Kim Tae-woo at hindi kailanman binigyang halaga ang kanyang opinyon. Pagkarinig nito, sumakit ang puso ng chairman. Ginamit ni Kim Hao ang pagkakataon para tumakas, ngunit pagdating sa gate, nahuli siya ng gwardiya. Gusto pa sana ni Kim Hao na suhulan ang kabilang panig nang biglang lumitaw si Wudong. Nagmakaawa siya kay Wudong na iligtas siya. Ngunit pumiti lang ito ng mapanukso na nagsasabing di kung ano ang ginawa mo, babalik sa iyo, at siya rin ang tumawag sa pulis. Ngayon, pwede na silang magkasama sa kulungan. Ang peking kasal ay mabilis na natapos. Si Ha-Fuong ay nakaupo sa isang sulok, nag-iisa. Sa sandaling ito, lumapit si Mikha at nang makita ito ni Ha-Fuong, mabilis siyang tumayo. Ngayon, hindi na niya kailangang mamuhay sa ilalim ng pagkatao ng iba. Nakadama si Ha-Fuong ng ginhawa, ngunit natatakot din siya na matatapos na ang relasyon nila ni Mikha. Ngunit hindi inaasahang hiniling ng babae ang singsing ng engagement. Naintindihan ni Ha-Fuong ang ibig sabihin nito, kaya inabot niya ang kanyang bulsa, ngunit wala doon. Habang nalilito siya, lumitaw ang bodyguard na maihawak na isang pulang bag na gawa sa tela. Ito ba ang hinahanap mo? Tuwang-tuwang kinuha ni Ha-Fuong ito. Sa loob ay ang singsing na dati niyang isinabit sa inihaw na baboy. Taos pusong inamin ni Ha-Fuong ang kanyang nararamdaman, pakakasalan mo ba ako? Matagal nang hinihintay ni Mikha ang araw na ito. Tumango siya agad. Pagkatapos nito, nalunod silang dalawa sa matamis na halik. Sa dulo ng pelikula, ang Tanhay ay ginawang tourist attraction at shopping market. Samantala, dahil nakuha ni Kuong-Kuong ang puso ni Kim Tae-woo, biglang umangat ang kanyang buhay at naging isang boss. Bumalik din si Ha-Fuong at Mikha upang manirahan dito sa isang simpleng lugar, ngunit puno ng pagmamahal.